Magandang umaga po mga kababayan, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Gusto nyo ba ng pasabog na talagang gugulat sa ating mga katahimikan na mga kaluluwa? Eto na mga kababayan, ang ating kapatid na Caro Dante. Yung kanyang pangako na libre pa ilaw, nagliliwanag na. Nako po mga kababayan, magugulantang ang mga bangag, dilawan at pinklawan dito. Hindi pa nga nakakaupo si Caro Dante, naniningil na ng libre kuryente. Sarap nyong di ba mga kababayan, mga kapatid? Hindi lang masama magmura, murahin ko ang mga ito Di ba mga kababayan? Ang sarap sabihing mga gago ito Di ba mga kababayan, hindi lang masama na sabihing mga gago ang mga pinklawan, dilawan at mga bangagan masama kasing sabihin ang gago di ba? Ngayon, gugulating kayo ni Caro Dante na yung kanyang pangakong libre ilaw ay nagliliwanag na. Ito na siya. May mga dala na siyang mga papel na nagsasaad ng kanyang mga proposed bill para yung kanyang mga pangako nung siya'y kaya nga nagustuhan nito mga kababayan at mga kapatid Kaya nga binoto ng halos buong Pilipinas, nanalo by landslide. Nanalo talaga ang ating kapatid na Caro Dante. Itong mga pinklawan, dilawan, hindi makapag-antay. Eto na. Sarap nyong pagsasampalin Hindi lang masama manampal. Ginigigil kasi ako mga kababayan, mga kapatid Pasensya na kayo Itong mga vlogger na mga pakawala. Araw-araw binabanatan si Caro Dante. Na meron pa nga parang baliw na bangag Kakaupo pa lang si Marcoleta, nilabas na yung kanyang bill ng kuryente, tapos hinahanap si Marcoleta. Ay sabi niya, ay si Marcoleta na magbabayad dyan. Ginigigil mo ko? Ginigigil mo ko? Hindi pa nga nakakaupo ngayon, eto na. Ito na ang iyong pinaka-aantay. Talagang the long wait is over. Itong kanyang daladalang mga grabe 10 batas ito. Libre kuryente, pensyon ng mga OFW, palakihin ang sahod ng mga barangay kagawad, barangay kapitan sa mga probinsya, hindi lamang dito sa kalunsuran, pinapatupad yung ganyang mga sahod. Ngayon, eto na. 10 batas ito. Pati yung mga OFW na magre-retiro, na nag-abroad at iniwan ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, pag uwi nila, meron ng mga pensyon. Ano masasabi ng mga dilawan, pinklawan at mga bangag dito? Sinasabi nyo puro pangako, eto na. Pakinggan po natin ito. Nagre-react po tayo dito sa kuha ng ating kapatid na si Just Vlog. Sana po, ang hiling ko lang po sa inyo, suportahan po natin ito. Si Just Vlog, isubscribe po natin ang kanyang munting channel para po mas maganda, mas madami. At ngayon mga kababayan, ang ating mga mahal na mga angkor ng Net25 na si Kuya Nelson at ang kanyang gwapong-gwapong kasama na sing gwapo ko. Huwag na kayong aangal, huwag nyo akong gigilin, mga pinklawan, dilawan. Ginigigil nyo ako. Eto na. Hindi ko na papatagalin pa. The long wait is over. Marcoleta, the promise is here. The free electricity is here.
isampal natin sa mga basher, mga naninira sa kanya. Ito na mga kababayan, hindi na natin patatagalin pa. Ano ba ang atin dyan, mga mahal kong mga reporter ng Net25? Ito na po. Tignan nga natin mga kababayan kung ano ang isinasaad ng batas ni Marcoleta na magkakaroon na tayo libre, kuryente, mahirap, mayaman. Makikinabang dito, isa sa batas na mga kababayan. Nanginginig ako. Huwag nyo akong gigilin, mga basher kayo ha. Ang sarap yung sampigain ha. Hindi lang masama, manampiga. Masasampiga ko ang mga basher na ito eh. Ginigigil ako eh, pati ako, sisingilin nyo. Tayo lang naman nagbabalita. Pini-PM pa ako, ginigigil ako mga kababayan eh. Ito na po. Paring Just Vlog. Umpisa na natin ang ating mainit na talakayan. Ay mabuti-buti pa pala si San Dante Marcoleta. Di ba nung nakaraan nag-uunahan sila sa paghahain ng panukalang batas? Kaninang umaga, sabi niya, napakinggan ko sa ganang mamay, hinahanap daw ako dun eh. Bakit daw wala akong pinapile na panukalang batas eh? Ayan na. May pangako ka. Tapos hindi mo naman pala tutuparin. Sabi, Jen, ito Nelson, anong wala? Eto na ako, andito na ako. Sige, pagka hindi yan totoo dun sa pangako niya, mapatikusin natin yan. Sino ba senador yan? Ayan Senador Rodante Marcoleta, sapagkat naghain na po siya ng kanyang mga priority bills para po sa ika-20 Kongreso. At alam mo ba, nakatuon yan, pare ko, Saan sa yan? pagpapababa ng halaga ng kurente. Ano masasabi nyo? Ang kanyang mga panukalang batas ay talagang dito napapaloob ang pagbaba ng kuryente. Yan po ang kanyang promise. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Nagliliwanag na ang madilim na kalsada ng mahihirap na ating kababayan, kasama tayo dyan. Ang madilim na daanan ay magliliwanag kay Marcoleta. Ang dating madilim, magiging singliwanag ng araw ng tanghaling tapat. Makikita mo ang liwanag ng buhay kay Marcoleta. Pag nangyari ito at maisabatas ito, mga kababayan, itong mga basher, ang sarap sa sampigain. Gigigil ako pati ako PPM Hoy, bayaran na ng kuryente Ganun ba naman ang sabihin sa akin, bayaran na daw ng kuryente? Bakit? Nakaupo na ba si Marcoleta? Ginigigil mo ako? Ha? Bungian kita ang sarap, hindi lang masama manampal Makakasampal ako ng basher Pero masama yon. Kailangan dito mahalin natin ang ating mga basher. Because they are the one who making the video viral. Mga kababayan, mga basher, makinig kayo Huwag nyo akong gigilin Ito na ang batas na kuryente ni Marcoleta. Malalatigo kayo ni Marcoleta, lagi niyong sinisiraan, ginigigil kayo, pati yung vlogger na si Raulo na bangag. Sinasabi niya, magpapatuli na daw pagka nangyari ito. Ito na po. Yan, sinasabi ko na. Tinugon na po ni San Dante. Pangalawa, pagpapalakas ng barangay. Ito rin yung kanyang campaign promise, na magkaroon sana, yun daw mga tinatanggap ng mga barangay official. Kagawad, kapitan. Sana magkaroon ng halos pare-parehas. Hindi ko standard. Oo. Hindi dahil sa maliit na barangay, 500 piso lang kada buwan. Ayun, kawawang-kawawa niya kayang kalagayan. Pagpapaunlad daw po ng agrikultura. Ayan, importante. Proteksyon sa karapatan ng mga OFWs. Yan, di kayo nalimutan mga OFWs Urban poor. Yan ang kanyang sektor sa Kamara Layunin din daw po niyang maibsan ang pasaning pinansyal ng mga Pilipino. Ayun. Sino? Ano yung, 1 to 10 pala?
O mga kababayan, 10 kautosan ni Marcoleta ay isinusulong na sa Senado. Pag ito kinontra nyo, kayong mga kalaban, hindi na kayo mananalo, hindi na kayo sisikatan ng araw. Dahil hindi na kayo iboboto ng taong bayan. Sino ang kokontra sa batas na ito? Sino ang haharang? Sino ang babangga kay Marcoleta? Ikaw ba? Matino ka ba? Siraulo ka ba? Kung tatanggihan mo ang magandang balitang ito na ang isang kapatid na karodante na daladala ang isang katwiran at aral ng tunay na Kristiyano, ibibigay sa iyo, sasabihin sa iyo, ito ang panukala ko. Ito ang makakapagbigay ng kaginhawaan, kaluwagan sa mga kababayan natin. Tapos ikaw na politiko na sa Senado, kokontrahin mo? Ha? Kokontrahin mo ito? Huwag niyong kokontrahin. Kasi lahat tayo makikinabang. Sino ba naman ang siraulo na babangga sa batas na ito? Kasi mga kababayan, naging kultura na sa mga politiko. Pag alam nilang babango ang kanilang kasama, lalo na pag maganda itong isusulong niyang batas, ay kanilang babanggain, kanilang pagkakampihan, bubulong-bulong sila. Oops, wag yan. Babango yan, wag yan. Ay wag yan. Maaalala yan. Pag naging batas yan, naku, baka maungusan tayo. Dito, umiiral yung tinatawag na crab mentality. Sino kang siraulo ka? Nabangag ka, napinklawan ka, nadilawan ka, na harangin mo itong batas na ito. E di hindi na kayo binoto ng taong bayan. Sarap nyong, kung hindi lang masama magmura. Bawal kasi. O ngayon, sasabihin ni Marcoleta, o mga kaibigan ko, mga ka-sinado ko, ito ang aking gagawing batas sa mga OFW, yung retirement benefit. Pag wala na sila sa abroad, na talagang binuhos ang kanilang lakas, ang kanilang kabataan, ang kanilang sabik sa pamilya, para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang kamag-anak, mga mahal sa buhay, dito sa Pilipinas, ginawa nila. Sila ang mga tunay na bayani. Ang isusulong ni Marcoleta, retirement benefit. Pag naisa batas yan, hindi na magkakaroon ng problema yung mga OFW na matatanda na. Ikalawa, itong kuryente na naging kanyang plataforma, naging numero 1 na naging viral dahil sinasabi nila, ay hindi madali yan, mahirap yan. Lahat ginawa na yan. May senador nang gumawa niyan pero hindi nagawa. Ibahin mo si Marcoleta. Tatanggalin yung tax. Pag 1,000, 2,000 ang iyong kuryente, mahirap ka man o mayaman ka, malilibre ka sa kuryente. Kasi naman mga kababayan, 30% ng kita ng gobyerno ay napupunta sa mga sariling bulsa ng mga buhaya, mga hinayupak na mga kurakot na mga politiko. Sa bahay nila napupunta, sa kotse nila, 5-5. Dating barangay tanod lang, nagkaroon na ng mansyon. Kapitan,
Lima-lima ang kanilang mga sasakyan. Yung kanilang mga anak, tig-iisang sports car. Dating nagpe-pedicab, dating nagga-grab, dating nagtataksi, ngayon may personal bodyguard na. Yun ang sinasabi ni Marcoleta. Ano kung itong gawin natin? Ilibre natin ng kuryente ang bawat isang Pilipino. Mahigit 30 milyones na katao sa kabuuan ng ating populasyon sa Pilipinas ang makikinabang. Isa na ako doon. Isa ka na dyan. Ikaw na basher ka, nakumag ka. Tandaan mo ito. Pag natupad ito, panalo ang bawat isang Pilipino. Kay Marcoleta lang mararanasan ito. Sabi nga niya, sa mga kasama niya, utang na loob. Pagbigyan nyo ang batas na ito, ang batas na gagawin ko para makinabang ang mga Pilipino na ikakaunlad ng bawat pamumuhay ng mga maralitang Pilipino, kasama tayo doon. O, kokontrahin mo? Ginigigil mo ko? Ginigigil nyo ko, ha? Kokontrahin nyo si Marcoleta, ha? Kayong mga basher kayo, ha? Huwag nyo kong gigilin, ha? Heto na. Wala dito eh. Malabas ang ano? Malabas ang boses? Magkakaroon ng batas para magkaroon ng Social Security and Retirement System. Wow. Yan. OFW. Ayun! So, ibig sabihin, darating ang panahon, ang OFW, kahit sa ibang bansa nagtrabaho, may pension. Ayun! Ay, maganda. Hindi lamang sa pondo ng OWA. So, dapat meron ka ng SSS siguro sa pag-ibig, ano? Ay, okay to, ha? Oo. Retirement system. Oho. Okay to. Ano pa? Yan. Oh. An act institutionalizing the fertilizer and pesticide subsidy program under Department of Agriculture and appropriating funds therefore. So yung mga fertilizer pala at saka yung mga Dapat libre yan. pestisidyo, no? Tulong sa mga magsasaka. Malaking tulong yan. Bababa yung production cost. Ayan. Exempting the underprivileged and homeless from the required payment of super seed. Ano yan? Band yan eh. Super seeds bond to Halimbawa, perfect an appeal. Halimbawa, pinapaalis ka ng bahay. Ejectment case. Okay. Kasi wala kang bahay, di ba? Oo. Nakitira ka lang doon sa isang Oo. lote. Hindi ka na pagbabayarin ng band pagka ikaw may appeal. So para to sa ito urban poor, yung binabanggit niya. Kasi di ba madalas yan eh. Na hindi ka makapag-apila sa kaso mo dahil wala kang pang band, pambayad. Lalo kung mga mahihirap ka lang pala. Mahirap ka lang eh. Natural. Wala kang pambayad. Wala kang bahay eh. Oho. Ano pa? So ano pa? Balikan natin number 1 direct. Yan. Exempting electricity sales from Value added tax. Tatanggalin Ayan. ng VAT. Oho. Pagka yan naaprubahan, bababa talagang singil sa kuryente. Ay, mat. O mga kababayan, yung value added tax na talagang sobra-sobra ang singil sa kuryente. Mga kababayan, sa ngayon, sa panahon na ito, grabe ang kuryente. Naalala ko po, nung nasa probinsya po kami, problema po namin ang pangbayad ng kuryente. Akala mo may 10 palapag yung bahay sa sobrang mahal ng kuryente. Ngayon, mga kababayan, pag natupad ito, tatanggalin ang value added tax. Talagang malupit ito. Mga kababayan, kayong mga vlogger, kayong mga ungas, kayong mga vlogger, wala kayong mga utak. Pag ito natupad ni Marcoleta, magtago na kayo sa kahihiyan. Kasi sabi nila, araw-arawin natin, itong si Marcoleta, isang budol. Ngayon, anong masasabi nyo? Mga kababayan, tatandaan nyo po ang mga politiko sa Senado, sa mga kamara. Kasi alam ko, hindi mawawala ito sa kaba sa dibdib ko na mayroong haharang at haharang dito. Tandaan nyo po ang mga pangalang ito. Kasi sabi nga ni Marcoleta hindi haharangin mo ito. Ang babanggagiba sa batas na ito. Tatandaan nyo mga kababayan, ang taong may katwiran, hindi magigiba ng kahit sino. Ang taong nasa tamang
katwiran, ang babangga giba-giba. Yan ang tatandaan po natin mga kababayan. Ituloy pa natin ang magandang balitang ito. Makinig ang mga pinklawan, dilawan at mga bangagan. Sarap yung kotongan eh. Tinatawag nyo kaming mga bobo na DDS eh. Ngayon, sabihin nyo sinong mas bobo sa atin. O ano? Bash pa more. I-bash nyo ba si Marcoleta eh? Lalo kayong mapapahiya dito eh. Dala-dala. Ini Caro Dante Marcoleta ang tunay na aral ng isang Kristiyano. Ang babangga giba. Ang kanyang kawan ay laging ililigtas ng Panginoong Diyos. Anak ito ng kawan eh. Ng tunay na Kristiyano. Sinong babangga sa kawan na ito? Ang babangga, babaha, magigiba, malilindol ang buhay. Hindi kayo matatahimik pag kinalaban nyo ang isang anak ng kawan na laging may katwiran. Yan ang tatandaan ng mga bangag, dilawan, pinklawan na laging kontradista sa mga isinusulong na magpapaganda sa buhay ng mga Pilipino. I-comment nyo, mga kababayan, nanggigigil si The Wonder. Ginigigil lagi. Kaya yung ugat ko sa paa, nakikita. Eto na po mga kababayan. Atik yan, Yan, ano ha? yan ang mabilis. Further amending for the purpose sections 108 and 109 of the National Internal Revenue Code as amended. Ayun, so dapat maamiendahan pala yun. Yung pangalawa, yung sa LPG, Jen. Ayan. Hindi mo basta-basta pwedeng itaas ang LPG. Ah, ganon? Presyo. Oo. An act protecting Filipino consumer from arbitrary price increases of LPG. Ayun, amending for the purpose of Section 14 and 19, Republic Act Number 8479, otherwise known as the Downstream. Yan, Oil Industry Deregulation Act of 1998. Kasi nga naman, halimbawa, may karinderya ka maliit. Oo. Gamit mo LPG. Oo. Linggo-linggo, nagpabago-bago. Ikaw naman, Ayun. nagtitinda ka ng minudo, hindi mo na pwedeng bago-baguhin ang presyo, no? Oo nga naman. O mga kababayan, ano masasabi natin? Lalong mapapahiya ang mga dilawan at mga bangag dito at mga kung ano-anong mga pinklawan at kung ano-anong kulay nyo. Nag-ano na kayo? Nag-combine na kayo. Kumbaga sa Naruto, kumuha pa ng mga ibang mga tao para sumanib sa kanyang katawan. Anong nangyari sa inyo? Napahiya kayo ni Marcoleta. Hiyang-hiya kami sa inyo. Dahil sa inyo, lagi kayong pahiya kasi wala kayo sa katwiran. Si Marcoleta lang talaga ang talagang inaasahan ng bayan dyan eh. Kasama nitong mga Duterte Black eh. Ito ang kanyang mga kasangga. Kasama sa mabubuting mga gawain para mapaganda ang mga pamumuhay natin. Diba mga kababayan? Dami kasing kontradiste eh. Diba mga kababayan? Comment nyo po kung ano masasabi nyo dito. Gigigil si The Wonder eh. Mga kababayan eh. Talagang sinong di manggigigil sa mga ito? Di ba sabihin yung LPG ko linggo-linggo nagtataas eh. Oo. Tama. Ito yung, Inflation yan. An act to further enhance the implementation of the lifeline rate, amending for the purpose of Section 73 or Republic Act Number 9136, otherwise known as Electricity Power Reform, yung nung IPIRA of 2001. O ipira. Sabi niya, kasi ang lifeline rate lang, Nelson, 200 pesos eh. Kapag 200 pesos ang bill mo, automatic exempted ka niya. So sa halip na 200 pesos, gagawin niya 2,000 pesos. Ayan. Lahat ng bill mo, 2,000 pesos pababa, dapat exempted ka na. Tapos yung tapat doon ay yung sa mga ayu-ayuda. Yun, yung doon mo pondo. kukunin. Ayun. Para yun namang mga power generator, mga tag doon, ng negosyo, hindi naman sila malulugi. Ito maganda. Alam nyo mga kababayan, ito ang maganda dito. Lahat makikinabang mga kababayan, isipin nyo yung ginagawa nila na tupad. Ito mga ayu-ayuda na ito,
laging Maynila, Maynila, Maynila. Yung mga binibigyan nyo, mga bato ang mga bahay, may aircon, may LG na TV, may wifi. Di ba mga kababayan, ang gaganda ng mga bahay, may mga kotse. Paano naman yung iba na talagang nakakaranas ng tunay na paghihirap, na walang katapat na paghihirap? Paano yung nasa probinsya? Paano yung mga katutubo na mga ninuno natin? Dapat meron ding isang senado o isang senador na makiisip na tulungan ng mga katutubo doon. Pag nakita ko si Caro Dante Marcoleta, ibubulong ko sa kanya na yung mga katutubo bigyan din ng pansin, dahil sila din ay mga Pilipino. Sila din ay naghihirap doon ng mga kamote, saging, mga talahib ang kinakain doon. Kaya simulain ito ni Caro Dante na talagang ito talaga ang pag-asa natin, mga kababayan. Isipin nyo, alam nyo nung lagi ako dyan lagi kong kinocover yung mga ayuda, na iisip ko, bakit laging Maynila? Maynila, 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 Maynila. Ang mga nabibigyan paulit-ulit. Kakilala ni Kapitan, kakilala ni Mayor, ni Gobernur. Itong batas ni Marcoleta, talagang nakapatent na ito. Na kung isa kang Pilipino, OFW ka man o hindi, makikinabang. Lahat ng gagawin ni Marcoleta ay para sa mga kagaya nating mahihirap na hindi kayang magbayad ng ilaw. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Ako, sa aking personal na opinion, na mga reaction dito, bakit si Marcoleta lang ang nakaisip ng batas na ito? Bakit siya lang ang kauna-unahan na nagpursigi sa batas na ito? Tanggalin ang mga ayuda. Hindi kasi nagagamit kasi ito ng mga kurakot, na mga buhaya, na mga sarap murahin, mga kababayan Isipin nyo, akala mo, pera nila ang kanilang pinapamudmod. Sasabihin pa, pag ako nanalo, pag siya daw nanalo, diretso na sa ATM ang ayuda. Isipin mo, naging naging marketing pa niya. Alam ko, isang congressman ito Isang kukurok-kok na congressman na talo. Dahil yung kanyang sinabi, pag ako nanalo, diretso na yung ayuda sa ATM mo, boto mo ako. Ngayon, kukurok-kok ka, sarap mo kotongan. Alam ko, marami ka nang nakulimbat. Isipin nyo, mga kababayan, yung kanilang mga ginagawa, vote buying, ginagamit nila sa kanilang sariling interes, ang pamamahagi ng pera ng bayan pinamumudmod, gaya ng tupad na ito, sila lang ang mga nakikinabang. Lahat ba tinatanggap nilang tupad? O ba't ako nag-apply ako, di ako natanggap na tupad? Sige nga, mga kababayan, ano masasabi nyo? Ang haharang dito, giba-giba kay Marcoleta. Tatandaan nyo po yan. Ang haharang sa batas na ito, na wala ka namang dahilan, bakit haharangin mo ang batas na ito? Magugulpi ka ng taong bayan. Kung sino ka mang politiko ka, na sarap mong kotongan, ba't mo haharangin ang magandang pangarap ni Marcoleta sa mga Pilipino? Buti na lang, mga kababayan, nanalo ang ating kapatid. Nararamdaman ko na itong batas na ito
kung ano ang nararamdaman ko, yun din ang nararamdaman ng mga viewers natin. Ipanalangin po natin gabi-gabi o oras-oras na itong batas ni Marcoleta ay wag harangin ng mga buhayang politiko. Siyempre, wala na silang katsing-katsing. Wala na silang mabubulsa. Siguro mabulsa na lang nila 5%. Hindi naman nawawala yan mga kababayan eh. Simpleng pag-uwi ng ballpen at coupon ban sa City Hall. Ginagawa nyo yan. Huwag nyo akong gigilin. Ginagawa nyo yan. Project ng anak ko. That's a simple corruption in the City Hall. Yung pag-uwi-uwi ng mga ballpen, mga folder na mga bond paper. It's a simple kind of graft and corruption. Pag-aari yan ng gobyerno, iuwi mo. Yung mga clip, mga ballpen. Pagka nandyan na yung school supplies ng opisina, iuwi mo yung 5. That's a simple graft and corruption na ginagawa. Mga kababayan. Gawain yan ng auntie ko dati. Libre ako sa folder, libre ako sa lapis, libre ako sa libre ako sa kung ano-anong mga kulay ng ballpen. Iyan ay totoo yan mga kababayan. Huwag nyo akong gigilin. Imposible na hindi nyo naranasan yan. Laging bago ang folder. Diba? Tignan nyo yung mga politiko. Akala mo, kanila yung pera. Magpagawa sila ng building, harapan pa ng school. Kaya binanata ni Isko Moreno, itong politiko na ito na harapan ba naman ng school paggawa ng building, hinayupak na ito. Sarap murahin kung sino ito. Hindi ko napapangalanan, baka sumikat pa. Mag-viral ba siya? Sasabihin niya, anuin pa niya ako. Di ba mga kababayan? Anong masasabi nyo sa magandang balitang ito, mga kababayan? Kasi yung mga nabayaran ng mga vlogger, araw-arawin daw si Marcoleta. Na talagang wala silang ginawa, kundi siraan ang ating kapatid. Binabash nila, lalo na, tinatawanan nila. Inalimura nila si Caro Dante. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Diba? Hindi mananalo. Mr. West Philippine Sea. China man. Bata ni Duterte. Ayaw na kayo ng taong bayan. Ganyan-ganyan kayo. Anong ginawa? Nanalo, binoto ng taong bayan. Kaya itong kuryente na ito, isasampal sa inyo. Pag nangyari ito, isasampal ko sa mga basher ang bill ko sa inyo. Kasi lahat naman tayo makikinabang eh. Mga kababayan, anong masasabi nyo? I-comment nyo, i-share nyo. Tulungan natin si Caro Dante Marcoleta na itong magandang kanyang gagawin para sa bayan, para sa mga Pilipino, para sa mga mahihirap. Sana magtagumpay. Kasi nagawa na eh. Pagdedebatahan nila. Kaya kayo mga politiko, pag hinarang nyo ito, giba kayo. Totoo. Hindi na kayo iboboto ng mga Pilipino. Harangin mo itong magandang batas na ito. Libre na kuryente. 2,000 pababa, libre na kami. Libre ka na. Pati ikaw na kontrabida, libre ka. Ayaw mo pa? Haharangin mo pa? Anong klaseng tao ka? Anong klaseng hinayupak kang kupal ka kung haharangin mo ito? Di ba mga kababayan? Sinong hudas ang haharang sa batas ni Marcoleta? Mga kababayan, sabihin nyo po, sino? Bigyan nyo ako ng sapat na dahilan kung bakit hindi papasa ang batas ni Marcoleta na libre kuryente, retirement benefit sa mga OFW, yung bawal magtaas ang mga gasol na mga presyo, yung sa mga barangay, ipapantay ang sahod sa mga syudad, mga barangay tanod, kapitan,
pantay-pantay. Mapa Metro Manila o ano. Kasi gaya ng mga ibang mga, ewan ko sa mga ito. Pagka Manila, minimum. Pag sa probinsya, kakaltasan. Magkano ang 50? Anong magagawa ng 50 pesos na additional? O sa probinsya, di nyo pa dinagdagan. Kasi kayo din mga korap dyan eh. May mga kickback din kayo dyan. Kaya mga kababayan, i-comment nyo po ang inyong mga masasabi kay kapatid na Caro Dante. Talagang ako, sabik na sabik, masayang masaya na maisakatuparan ang magandang batas na ito. Pag ito natupad, lahat tayo makikinabang mga kababayan. Walang sino man ang exempted dito. Mayaman, mahirap. Basta 2,000 pababa, malilibre na tayo. Kaya mga kababayan, ipanalangin po natin ang taimtim. Ipanalangin natin ang nasa puso natin na ang batas na ito ni Marcoleta ay maaprubahan ng mga kapwa niya Senado sa Kongreso. Huwag niyong harangin ito. Pag hinarang niyo, giba-giba kayo, hindi kayo mananalo sa mga eleksyon na darating kasi makikilala kayo kung sino ang mga kokontra. Lalapit ako kay Caro Dante Marcoleta. Hihingiin ko ang mga pangalan ng mga kokontra sa kanyang batas sa libre kuryente. Yang 10 batas na yan. Kailangan ipasa nyo. Pag hindi nyo ipinasa, kukunin ko ang mga pangalan nyo kay Caro Dante Marcoleta. Sasabihin ko, araw-arawin ko, Caro Dante, na sino-sino ang mga kumontra sa ginawa mong batas na ito. Ibigay mo ang pangalan ng mga ito para singilin natin. Bakit mo kukontrahin ang magandang balitang ito, magandang batas na ito, kung lahat naman makikinabang tayo? Ginigigil nyo ako, ginigigil nyo ako. Diba mga kababayan, wala kang dahilan para kontrahin mo ang batas ni Marcoleta. Uunlad ang bawat Pilipino. Ang kanilang iniisip na bayarin buwan-buwan. Sa kuryente, napakamahal ng tax. Grabe mga kababayan, ito ang nagpapahirap sa mga Pilipino, nagpapahirap sa atin. Ramdam natin ang hirap ng bigat ng pasanin natin mga kababayan. Buti na lang may isang Marcoleta sa Senado na nakaisip ng batas na ito. Kaya mga kababayan, salamat po sa inyo dahil ibinoto natin si Marcoleta. Siya ang talagang may puso, may damdaming, naramdam ang bigat na hirap na dinadala ng mga Pilipino. Pagpalain ka, Caro Dante. Isa kang tunay na Pilipino, tunay na Kristiyano. Dala-dala ang mga doktrina na nasa Biblia. Mga kababayan, kaya nakatadhana ang kapatid natin na si Caro Dante. Pag nangyari yan, malamang baka balang araw, isa kang Pangulo ng Pilipinas. Nakikita ko sa aking mga pangitain, sa mga bolang kristal. Mananalo ka sa puso namin. Talagang, sino ba nang hindi boboto sa'yo pag naganap yan? Na sa batas yan? Ikaw lang. Ikaw lang malakas ka, Marcoleta. Pagpalain ka, kasama ng mga kasama mo dyan na nagsusulong ng tunay na damdamin, tunay na puso ng isang liderato, ng isang Marcoleta. Kaya idol kita eh. Ikaw lang ang nakiisip ng batas na ito. Kaya mga kababayan, ang aking hiling lang sa inyo, masaya na po ako. Isang like po, isang subscribe,
click the notification bell sa ating munting channel, The Wonders sa Philippines. Salamat po mga kababayan. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Magkaroon ng kapayapaan. Ipanalangin natin na ang batas na ito, itong 10 batas ni Marcoleta, matupad. Kasi bawat isang Pilipino makikinabang. Mabuhay po. Salamat na marami.